Isang text message. Bigyan mo ako ng 55,000 pesos. Kung hindi, ipopost ko ang mga litrato mo. Intimate photos mo, nasa kamay ng ex mo. Dinedemand niya ang pera. Pag hindi mo binigay, ikakalat niya sa Facebook. Tapos isang araw, nakita ng kapatid mo ang photos mo, nakapost na sa Facebook. Kasama ang pangalan mo. Alam mo ba kung ano ang tawag dito? Sextortion. At alam mo ba kung ano ang sinabi ng Supreme Court? Hindi ito simpleng harassment. Hindi ito cyber libel. Ayon sa Supreme Court, ito ay robbery. At ang parusa? 6 hanggang 14 years sa kulungan. Ang kasong ito ay mula sa Supreme Court of the Philippines. Axel Tria y Cipriano versus People of the Philippines. At ang verdict, guilty. Si AAA, hindi natin pwedeng sabihin ang pangalan niya dahil protektado siya ng korte. Pero ito ang alam natin. May asawa siya, may anak, at may online business siya sa Facebook, buy and sell. Karaniwan na buhay, karaniwan na Pilipina. Noong 2014, nag-sign up siya sa dating app na OkCupid at doon niya nakilala si Axel Tria na may asawa rin. Pareho silang may pamilya pero nagkaroon sila ng sikretong relasyon na labag sa batas at mapanganib. Sa unang 6 na buwan, masaya sila. Katulad ng maraming lihim na relasyon na may excitement at thrill at sa mga panahon na yon, nagtitake sila ng mga intimate photos at videos na pareho nilang ginawa nang walang pumipilit sa simula. Pero pagkatapos ng ilang buwan, nagbago si Tria at naging seloso, kontrolado at abusive hanggang sa pati ang anak ni AAA ay hindi niya tinantanan. Nagte-text siya sa bata ng mga masasamang salita tulad ng puta ang nanay mo, malandi, manyak, para saktan si AAA sa pamamagitan ng anak niya. Kaya naman para pakalmahin si Tria, binigay ni AAA ang password ng Facebook niya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Hindi dahil sa siya ay masama, kundi dahil desperado na siya na tumigil ang gulo. Nang sinubukan ni AAA na makipaghiwalay kay Tria, naggalit ito ng sobra at dito na nag-iba ang lahat sa kwentong ito. Hinugot ni Tria ang baril niya at pinakita ang mga intimate videos at photos nila sa phone niya habang nagbabanta na ipopost niya ang lahat sa internet para makita ng pamilya niya, mga customers niya, mga kapitbahay niya at lahat ng mga kakilala niya. Natakot si AAA nang makita niya ang baril. Kaya nagmakaawa siya kay Tria na i-delete na lang ang lahat ng files at tapusin na ang gulo. At pumayag naman si Tria. Sinabi niyang, sige, i-delete niya ang lahat. Pero hindi niya ito ginawa. Ginamit niya ang mga photos bilang sandata, nilaro niya ang takot ni AAA dahil alam niyang hanggang hawak niya ang mga files na iyon, hawak niya ang buhay ni AAA. Noong August 12, 2015, nagdemand si Tria ng 55,000 pesos kapalit ng pag-delete ng mga photos. Pero tumanggi si AAA dahil wala siyang ganoong kalaking pera. Kaya ano ang ginawa ni Tria? Hinak niya ang business Facebook page ni AAA. Pinalitan niya ang username at password para hindi na ma-access ni AAA ang sarili niyang page. Ang page na kanyang pinagkakakitaan. Pagkatapos ng ilang araw, sinabi ng kapatid ni AAA na may nakita siyang mga intimate photos ni AAA na nakapost sa mismong Facebook ni AAA. May isa pang photo, katawan ng ibang babae na nilagyan ng mukha ni AAA, kasama ang pangalan niya at masasamang salita. Nasira ang online business ni AAA. Nasira ang reputasyon niya. Nasira ang relasyon niya sa pamilya. Lahat dahil sa isang ex na gusto lang siyang perahan at kontrolin. Hindi pa ito natapos dito. Dinedemand pa rin ni Tria ang 55,000 pesos. Sinabi ni AAA na 20,000 lang ang kaya niya at pumayag naman si Tria. 15,000 sa kanya, 5,000 para sa hotel. Oo, tama ang narinig mo. Gusto pa niyang mag-check-in sila sa hotel for 3 days at magkabalikan sila. Para sa kanya, hindi lang pera ang gusto niya.
Gusto niya ang kontrol. Pero hindi sumuko si AAA. Hindi niya planong bayaran ang demand ni Tria. Sa halip, pumunta siya sa CIDG Anti-Cybercrime Group at nag-report. Nag-set up ang CIDG ng entrapment operation. Pumayag si AAA na makipagkita kay Tria sa Gaisano Mall. Kunwari papayag na siya. Nang nagkita na sila, tinanong siya ni Tria, "Ready na ba ang pera? Nag-book ka na ba ng hotel?" Sinagot ni AAA na oo at ibinigay niya ang 15,000 pesos. Pagkatapos ibigay ang pera, tinanggal ni AAA ang suot niyang relo bilang hudyat sa mga CIDD agents na nakatago sa mall. Agad silang pumasok at inaresto nila si Tria. Nahuli si Tria na hawak pa ang pera. Kinumpiska ng CIDG ang 2 cellphone ni Tria at 3 cellphone ni AAA. Gumamit ang cybercrime investigator na si SPO2 Carlo Benavente ng special software na Celebrite para i-extract ang mga text messages at call logs sa nasabing mga cellphones. At dito nakumpirma ng digital evidence ang kwento ni AAA. Ang mga threatening text messages, ang demands para sa pera, lahat na-recover mula sa mga phones. Regional Trial Court, November 2018. Hinatulan nilang guilty si Tria ng robbery with violence and intimidation at pinarusahan ng 6 years minimum hanggang 11 years maximum na pagkakakulong. Pagdating sa Court of Appeals noong January 2020, inaffirm nila ang conviction at guilty pa rin si Tria. Pagdating sa Supreme Court noong August 2023, inaffirm ni Justice Amy Lazaro Javier ang conviction at dinagdagan pa ang parusa. Mula sa 11 years maximum na ibinigay ng RTC, itinaas ng Supreme Court sa 14 years maximum dahil ginamit ni Tria ang internet at cellphone para sa krimen ayon sa Cybercrime Prevention Act. Pero ano ang sinabi ni Tria sa korte? Dininay niya lahat. Sinabi niyang hindi siya nagdemand ng pera at sinabi niyang si AAA mismo ang nagbigay sa kanya ng pera sa mall dahil walang dalang bag si AAA at baka daw ito mawala. Pero hindi naniwala ang Supreme Court. Bakit? Dahil kung totoong walang demand, bakit pumunta si Tria sa Gaisano Mall sa eksaktong oras at lugar na napagkasunduan nila? Ang pag-attend niya sa meeting ay patunay na siya nga ang nagdemand. At ito ang pinakamahalaga. Bakit robbery ang classification at hindi lang harassment o cyberbullying? Ayon sa Supreme Court, 4 na elemento ang kailangan para sa robbery. Una, may personal property, ang pera ni AAA. Pangalawa, unlawful taking. Kinuha ang pera sa pamamagitan ng pamimilit. Pangatlo, intent to gain. Obvious na gusto ni Tria ng pera. At pang-apat, violence or intimidation. Ang pagbanta na ipopost ang mga intimate photos. Lahat ng 4 elements present sa kasong ito. Sinabi ng Supreme Court, ang intimate photos ay sumira at patuloy na sumisira sa family life, reputasyon at online business ni AAA. Kaya wala siyang choice kundi sumunod sa demands. At yon ang intimidation. Yon ang robbery. Ang parusa? 6 years minimum hanggang 14 years maximum. Hindi biro yon. At tandaan, mas mabigat ang parusa dahil ginamit ang internet. Ayon sa Cybercrime Prevention Act, itinataas nito ng 1 degree ang penalty. Kaya kung nangyayari ito sa iyo o sa kilala mo, tandaan mo ito. Number 1, ang sextortion ay krimen. Hindi ito simpleng away ng magjowa. Kapag may nagbabanta na ikalat ang intimate photos mo kapalit ng pera, iyon ay robbery ayon sa Supreme Court. Number 2, i-report sa CIDG Anti-Cybercrime Group. Pwede silang mag-conduct ng entrapment operation. Ganon ang ginawa ni AAA at gumana. Number 3, i-save ang lahat ng evidence. Huwag i-delete ang mga text messages, screenshots at call logs. Yan ang ginamit ng prosecution para patunayan ang kaso. Digital evidence ang naging susi sa conviction. Number 4, kapag ginamit ang internet o cellphone para sa krimen, mas mabigat ang parusa. Ayon sa Cybercrime Prevention Act, itinataas ng 1 degree ang penalty. Kaya ang sextortion online ay mas mabigat kaysa sa ordinaryong robbery.
At number 5, huwag magbayad. Huwag makipag-negotiate mag-isa. Pumunta agad sa CIDG. Kapag nagbayad ka, hindi titigil ang blackmail. Pero kapag lumaban ka, tulad ni AAA, may hustisya. Ang sextortion ay lumalaking problema sa Pilipinas. Maraming biktima ang natatakot mag-report dahil nahihiya, dahil natatakot na malaman ng pamilya. Pero ang kaso ni AAA ang proof na pwede kang lumaban. At kapag lumaban ka, ang batas ang kakampi mo. Kung may kilala ka na sextortion o naka-experience ng ganito, i-share mo ang video na ito sa kanila. Baka ito ang kailangan nilang marinig. Mag-subscribe sa Kaso Files at i-on ang notification bell para sa mga susunod na kaso. Hindi ako abogado, researcher lang ako ng mga desisyon ng Supreme Court. Ang video na ito ay hindi legal advice. Kung kailangan mo ng tulong, pumunta ka sa Public Attorney's Office. Libre ang serbisyo. Hanggang sa susunod na kaso, ito si Kuya Marco sa Kaso Files.